Pangit ka kasi, kaya walang lalaking magkakagusto sa'yo. Yan ang laging sigaw ni Marites sa kanyang kapitbahay na si Elena. Araw-araw, harap-harapan, walang kahihiyang pinagtatawanan siya ng buong barangay. Pero hindi nila alam, ang simpleng babaeng laging nakayuko, ang babaeng tinatawag nilang pangit at matandang dalaga, ay may sikreto. At isang araw, isang convoy ng mamahaling kotse ang hihinto sa harap ng bahay ni Elena. Isang gwapong lalaki ang bababa, luluhod sa gitna ng kalsada at sasabihin ang mga salitang magpapamutla kay Marites. Mahal, ready na ba tayo? Naghihintay na ang private jet natin. Ang pinakamalaking insulto ni Marites, magiging pinakamalaking kahihiyan niya. Umaga pa lang, maririnig mo na ang malakas na boses ni Marites na kumakalat sa buong Purok 7. Parang megaphone ang lalamunan ng babaeng yon at ang paboritong topic, walang iba kundi si Elena. Hoy Elena, gising ka na ba dyan o nagtatago ka na naman dahil nakakahiya ang mukha mo? Tumawa ang ilang mga kapitbahay na nagkakape sa labas ng sari-sari store ni Aling Nena. Para bang normal na lang ang araw-araw na panunukso kay Elena. Para bang walang kalooban ang babaeng yon. Para bang hindi siya tao na may nararamdaman. Si Elena, 28 taong gulang, payat, maitim ang balat, at laging nakasuot ng simpleng damit. Walang make-up, walang alahas, walang kahit anong magpapabango sa kanya sa mata ng mga tao. Para sa kanila, siya ang pangit na kapitbahay na walang kwenta. Ang taong pinagtatalunan kung bakit daw hindi pa siya nag-aasawa. Ang taong sinasabi nilang mamatay na lang sigurong dalaga. Pero hindi naman sila nagtatanong kung ano ang totoong buhay ni Elena. Hindi nila alam ang mga gabi na umiiyak siya sa kanyang kwarto. Hindi nila alam ang sakit na nararamdaman niya tuwing naririnig ang mga panlalait. Ate Elena, huwag mo na silang pansinin. Si Jomar, ang 10 taong gulang na bata sa kabilang bahay, ang tanging nagpapakita ng kabaitan kay Elena. Laging may baon siyang tinapay mula sa kanyang nanay at lagi niyang hinahati ito para ibigay ang kalahati kay Elena. Salamat, Jomar. Mabait ka talaga. Elena ngumiti ng mahina at hinawakan ng tinapay. Kumain ka na ba? Oo naman, ate. Sabi ni nanay, kapag mabait ka sa iba, babalik din sa'yo ang kabutihan. Napangiti si Elena. Kung lahat sana ng tao ay tulad ni Jomar, magiging magaan sana ang buhay niya. Pero hindi lahat ay tulad ng bata. Lalo na si Marites. Si Marites ang self-proclaimed queen ng Purok 7. Babaeng nasa late 30s, laging nakaplanchadong damit, puno ng alahas na ginto, at may asawang OFW sa Dubai. Para sa kanya, siya ang pinakamataas sa kanilang lugar. Siya ang standard ng kagandahan. At lahat ng hindi pumapantay sa kanya, walang kwenta. Alam mo, Elena, kung gusto mong magka-boyfriend, magpa-opera ka muna. Baka sakaling may mangmang na pumayag sa'yo. Tumawa ang mga kababaihan sa paligid. Si Conching, si Bebang, si Gloria, lahat sila ay tagasunod ni Marites. Mga tao na walang sariling opinyon, kundi sumasang-ayon lang sa kung anuman ang sabihin ng kanilang leader. Elena ay tahimik lang. Pumasok siya sa kanyang maliit na bahay at isinara ang pinto. Sa loob, huminga siya ng malalim at pinigilan ang mga luhang gustong kumawala. Hindi naman siya ganito dati. Noong bata pa siya, masaya siya. May mga kaibigan siya, may mga pangarap siya. Pero nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, nagbago ang lahat. Kinuha ng mga kamag-anak ang mana nila at iniwan siyang walang-wala. Sa edad na 16, nagsimula siyang magtrabaho para mabuhay. Nagkatulong, nagbenta ng gulay, naging labandera. Lahat ng trabaho na kayang gawin ng isang dalaga, ginawa niya. At sa edad na 23, nakaahon siya. Hindi sa pamamagitan ng swerte,
kundi sa pamamagitan ng talino. Nagsimula siya sa maliit na online business. Nagbebenta ng mga produkto sa internet. Una, walang bumibili. Pero hindi siya sumuko. Nag-aral siya ng marketing, ng branding, ng kung paano makipag-usap sa mga customers. At dahan-dahan, lumago ang kanyang negosyo. Sa edad na 25, milyon na ang kinikita niya. Sa edad na 27, may sarili na siyang kumpanya. At ngayon, sa edad na 28, bilyonarya na siya. Pero walang nakakaalam. Pinili niyang itago ang kanyang yaman. Bakit? Dahil ayaw niyang magbago ang pagtrato sa kanya ng mga tao dahil lang sa pera. Gusto niyang makita kung sino ang totoo. Kung sino ang tunay na kaibigan. Kung sino ang mamahalin siya, hindi dahil sa kanyang bank account, kundi dahil sa kung sino siya. At malinaw sa kanya ngayon, walang totoong kaibigan sa lugar na ito. Maliban kay Jomar at sa kanyang matandang lola. Elena, anak, kumain ka na ba? Ang boses ni Lola Coring ay malambing at puno ng pagmamahal. Ito ang matandang babae na kumupkup kay Elena nang wala na siyang mapuntahan. Ito ang babaeng itinuturing niyang sariling lola. Opo, Lola, kakatapos ko lang. Pumasok si Lola Coring at umupo sa tabi ni Elena. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at tinitigan ito ng maigi. Naririnig ko sila, anak. Araw-araw, hindi ka ba nasasaktan? Elena ay napangiti ng malungkot. Nasasaktan, Lola, pero sanay na ako. Hindi dapat masanay sa sakit, Elena. Ang tao dapat lumaban, hindi dapat nagpapatalo. Alam ko po, Lola, pero may oras at lugar ang lahat. Darating din ang panahon na makikita nila kung sino talaga ako. Tinitigan siya ni Lola Coring. Alam ng matanda ang sikreto ni Elena. Siya lang ang nakakaalam at siya lang ang naniniwala sa kanyang apo. Masaya ako na matibay ka, anak. Pero sana, huwag mo na ring patagalin ang pagtatago mo. Hindi lahat ng tao ay masama. May mga tao ring nagmamahal sa'yo. Hindi lang nila alam kung paano ipakita. Tumango si Elena. Pero bago pa siya makasagot, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita ang isang lalaki. Matangkad, gwapo, nakasuot ng simpleng polo at maong. Ngumiti ito sa kanya nang nakakasilaw ng ngiti. Hi Elena, it's been a while. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Miguel? Ang lalaking ito, ang lalaking tumulong sa kanya noong nagsisimula pa lang siya sa negosyo. Ang lalaking umalis ng walang paalam. At ngayon narito siya, sa harap ng pinto niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Elena, ang boses ay halong pagtataka at galit. I came back for you. Sa labas, nakatayo si Marites nakatingin sa eksena. At para sa unang pagkakataon, may nakita siyang hindi niya maintindihan. Bakit may gwapong lalaki na bumibisita kay Elena? Nakatayo si Elena sa harap ng pintuan, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Miguel. Ang lalaking akala niya'y hindi na niya makikitang muli. Ang lalaking umalis ng biglaan 5 taon na ang nakalipas. Narito siya ngayon, nakatayo sa harap niya na parang walang nangyari. Hindi ka ba magpapapasok sa akin? Tanong ni Miguel, bahagyang nakangiti. Bakit ka nandito? Ang tono ni Elena ay malamig. Hindi na siya ang dating Elena na madaling mauto. Hindi na siya ang babaeng umaasa sa mga pangako. Sabi ko na sa'yo, bumalik ako para sa'yo. 5 taon, Miguel. 5 taon kang nawala. Tapos biglang magpapakita ka sa harap ko na parang kahapon lang tayong nagkita. Napabuntong hininga si Miguel. Alam niya na hindi magiging madali ito. Alam niya na maraming dapat ipaliwanag, pero handa siya. Handa siyang ipaglaban ang lahat. Alam ko, Elena. Alam kong marami akong dapat sabihin. Pero pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Nanahimik si Elena. Sa likod niya, naramdaman niyang tumayo si Lola Coring at lumapit sa pinto. Elena, anak, sino yan? Lumingon si Elena sa kanyang lola.
Si Miguel po, Lola. Yung kakilala ko noon. Ay, si Miguel! Nagliwanag ang mukha ni Lola Coring. Ikaw pala yon. Halika, pasok ka. Naku, ang tagal na namin kayong hindi nakikita. Kumusta ka na, anak? Mabuti po, Lola. Salamat po. Miguel ay magalang na yumuko at pumasok sa bahay. Hindi makapaniwala si Elena. Paano nagawa ni Lola Coring na tanggapin si Miguel ng ganoon kadali? Parang walang nangyari. Pero alam niyang malambot ang puso ng kanyang lola. Hindi ito nagtatanim ng sama ng loob. Umupo si Miguel sa maliit na sala. Tiningnan niya ang paligid. Payak! Simple. Walang magarang kasangkapan. Kung hindi niya kilala si Elena, hindi niya malalaman na ang babaeng ito ay nagmamay-ari ng isang empire na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Kukuha lang ako ng maiinom para sa'yo, anak. Elena, samahan mo muna si Miguel. At umalis si Lola Coring papunta sa kusina, iniwan silang dalawa. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Si Elena ay nakatayo, nakatingin sa bintana. Si Miguel ay nakaupo, nakatingin kay Elena. Ang tensyon sa pagitan nila ay ramdam na ramdam. Elena? Bakit ka umalis? Ang tanong ni Elena ay biglaan. Direkta, walang paligoy-ligoy. Si Miguel ay napahinto. Bumuntong hininga siya ng malalim bago sumagot. May mga bagay na kailangan kong ayusin, Elena. May mga problema sa pamilya namin na hindi ko kayang sabihin noon. Akala ko, kung aalis ako, mapoprotektahan kita. Mapoprotektahan kita sa mga komplikasyon ng buhay ko. Kaya iniwan mo ako, walang paalam, walang kahit anong mensahe. Ang boses ni Elena ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa nakatagong sakit na matagal na niyang pinipigilan. Alam kong nagkamali ako. Alam kong wala akong karapatang magpakita sa iyo ngayon at humingi ng pagkakataon. Pero kailangan kong subukan. Dahil sa loob ng 5 taon na yon, walang araw na hindi kita naisip. Walang gabi na hindi kita napanaginipan. Napapikit si Elena. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang yakapin ang mga salitang yon at hayaang maghilom ang mga sugat. Pero hindi basta-basta ang sakit. Hindi basta-basta nawawala ang trauma ng pag-iwan. Miguel, marami nang nagbago. Hindi na ako ang Elena na nakilala mo noon. Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa mga pangako. Alam ko, tumayo si Miguel at lumapit kay Elena. At hindi ako naparito para humingi ng pangako. Naparito ako para patunayan na totoo ang nararamdaman ko. Kahit abutin pa ng 10 taon, hihintayin kita. Kahit galit ka sa akin, mamahalin pa rin kita. Bago pa makasagot si Elena, bumalik si Lola Coring dala ang isang baso ng tubig at tinapay. Heto, anak, kumain ka muna. Siguradong napagod ka sa biyahe. Salamat po, Lola. Kinuha ni Miguel ang baso at nginitian ng matanda. Lola, sandali lang po, lalabas lang ako saglit, sabi ni Elena at mabilis na lumabas ng bahay. Kailangan niyang huminga. Kailangan niyang mag-isip. Ang daming emosyon na bigla na lang bumagsak sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pero pagkalabas niya, naroroon na naman sila, si Marites at ang kanyang mga kasamahan. Nakatambay sa harap ng bahay ni Aling Nena, mga mata ay nakatingin kay Elena. Uy, Elena, sino yung lalaking gwapo na pumunta sa bahay mo? Siningil ka ba? Utang mo ba yon? Tumawa si Marites ng malakas. Ay, oo nga pala. Baka naman delivery boy lang yon. Nagpa-deliver ka ng pagkain, ano? Kasi sa hitsura mo, walang lalaking pupunta dyan ng kusa. Humalakak ang mga kasama ni Marites. Si Elena ay huminga ng malalim. Kailan ba matatapos ito? Kailan ba titigil ang mga taong ito sa pananakit sa kanya? Wala kayong alam, bulong ni Elena. Anong sabi mo? Nagtaas ng kilay si Marites. Sinasagot mo na ako? Grabe, Elena. Nagkalakas-lakas ka na ng loob, ah. Sino ba yung lalaking yon at biglang nagbago ang hangin mo? Lumapit si Marites kay Elena.
Ang mga mata nito ay puno ng malisya. Alam mo, Elena, kahit anong gawin mo, pangit ka pa rin. Kahit magpaganda ka, kahit magpa-opera ka, wala ka pa ring patutunguhan. Kaya huwag ka na umasa. Walang lalaking magkakagusto sa'yo. Maliban na lang kung bulag yun o tanga. Ang mga salita ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ni Elena. Pero bago pa siya makasagot, may boses na nagsalita mula sa likuran. Ikaw yata ang bulag dito at tanga. Lahat sila ay lumingon. Nakatayo si Miguel sa pintuan, ang mga mata ay seryoso at malamig. Ha? Hindi makapaniwala si Marites. Sino ka? Anong pakialam mo? Ako? Lumapit si Miguel. Ako ang boyfriend ni Elena. Napatanga ang lahat, kahit si Elena ay hindi makapaniwala sa narinig. Boyfriend? Si Conching ay halatang gulat. Siya? May boyfriend? Yan? Oo, at ang sinasabi ninyong pangit. Para sa akin, siya ang pinakamatalinong at pinakamagandang babae na nakilala ko. Hindi kailangang magpa-opera para maging maganda. Hindi kailangang magtago sa makeup at alahas. Ang totoong ganda ay nanggagaling sa puso. At si Elena? Puro ganda ang puso niyan. Hindi tulad ng iba dyan na puro laso ng lumalabas sa bibig. Namula si Marites, hindi dahil sa hiya, kundi sa galit. Anong sinabi mo? Sino ka bang hinayupak ka para manginsulto sa akin? Alam mo bang asawa ko ay OFW? Alam mo bang mayaman kami? Mayaman? Ngumiti si Miguel ng mapanuksong ngiti. Ikaw ba talaga ang mayaman? O ang asawa mo? At ang perang ipinapadala niya, iyon ba ay galing sa pawis niya? O galing sa pagtitiis niya sa trabaho habang ikaw ay nandito, naninirang puri ng kapwa? Walang nasabi si Marites. Nanlaki ang mga mata. Hindi siya sanay na sinasagot. Hindi siya sanay na may tumatalo sa kanya. Ikaw, nanginginig ang boses ni Marites sa galit. Magbabayad ka sa akin kayong dalawa. At umalis si Marites, kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero bago lumayo, lumingon siya ng matalim kay Elena. Hindi pa ito tapos. Nang makaalis sila, nanatiling nakatayo si Elena sa labas. Hindi pa rin siya makagalaw. Si Miguel ay lumapit sa kanya at marahang hinawakan ang balikat niya. Okay ka lang ba? Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Elena, ang boses ay halos bulong. Kasi totoo yon, lahat ng sinabi ko, totoo. Pero, boyfriend? Hindi naman tayo, Miguel. Hindi pa. Alam ko. Nginitian siya ni Miguel. Pero sana, balang araw, magiging totoo yon kung papayag ka. Napayuko si Elena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa buong buhay niya, wala pang lalaking nagtanggol sa kanya. Wala pang taong tumayo para sa kanya laban sa mga manlalait. At ngayon, heto si Miguel. Ang lalaking umalis ng walang paalam. Ang lalaking nagpahirap sa kanya ng 5 taon. Narito siya ngayon, nagtatanggol sa kanya laban sa buong mundo. Halika na, pumasok na tayo. Baka sunugin pa tayo ng mga titig nila. Biro ni Miguel. Napangiti si Elena ng mahina. At sumunod siya sa loob ng bahay. Hindi niya alam kung tama ba ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala ulit kay Miguel. Pero isang bagay ang sigurado sa kanya. May nagbago ngayong araw at hindi na siya ang dati. Sa loob ng bahay nagkwentuhan sila ni Miguel. Ikinuwento nito ang mga nangyari sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang mga problema sa pamilya niya, ang pagkakasakit ng kanyang ina, ang pagkabangkarote ng kanilang negosyo, at kung paano niya binuo ulit ang lahat mula sa wala. Kaya ngayon may sarili na akong kumpanya. Maliit pa lang pero lumalago na. Anong business mo? Tanong ni Elena. Tech startup, software development, mga apps at systems para sa mga small businesses. Napawaw si Elena. Hindi niya alam na ganun pala katalino si Miguel. Noon, kilala niya lang ito bilang isang simpleng estudyante na mahilig mag-volunteer
sa mga outreach program. Doon sila nagkakilala. Sa isang feeding program para sa mga bata. Ikaw ba? Kamusta na ang buhay mo? Tanong ni Miguel. Napaisip si Elena, sasabihin ba niya ang totoo? Hindi pa. Okay lang naman, nakakapagtrabaho, nakakasurvive. Survive lang? Oh, survive lang. Tinitigan siya ni Miguel. Parang may gustong sabihin, pero hindi na niya ito pinursige. Basta Elena, kung may kailangan ka, nandito lang ako. Hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan. Tumango si Elena. Pero sa kanyang isip, may mga tanong pa rin na hindi masagot. Kaya ba talagang magtiwala ulit? At sa labas ng bahay, hindi pa tapos si Marites. Hawak nito ang cellphone, nakikipag-usap sa asawang nasa Dubai. Oo, sinagot ako ng lalaking yon. Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Ikaw gumawa ka ng paraan. Alamin mo kung sino yang Miguel na yan. Sigurado ako, may dumi yan. At kapag nalaman ko kung sino yan, magbabayad siya. Hindi alam ni Marites na ang lalaking sinasabi niyang may dumi ay kakilala ng asawa niya. At hindi rin niya alam na ang simpleng Elena na laging tinutukso niya ay may mas malaking sikreto na magsisiwalat sa lahat ng kanyang kahihiyan. Ang laro ay magsisimula pa lang. Lumipas ang 1 linggo mula nang dumating si Miguel sa buhay ni Elena. At sa loob ng 1 linggong yon, maraming nagbago. Araw-araw dumarating si Miguel sa bahay nila Elena. Minsan may dalang pagkain, minsan may dalang bulaklak, minsan wala. Pero naroroon pa rin siya para makipag-usap, para makipagtawanan, para maging kasama. At si Elena? Dahan-dahan, natutunaw ang pader na itinayo niya sa puso niya. Hindi naman madali, may mga gabing nagdududa pa rin siya, may mga sandaling natatakot siyang baka umalis ulit si Miguel nang walang paalam. Pero tuwing naaalala niya ang mga ginawa nito para sa kanya, ang pagtatanggol nito laban kay Marites, ang pagtitiyaga nito kahit malamig ang trato niya, may bahagi ng puso niya na gustong maniwala. Gustong maniwala na ito na ang taong hindi aalis. Elena, anak, ang saya mo ngayon ha? Sabi ni Lola Coring isang umaga habang naghahanda sila ng almusal. Ganun po ba, Lola? Napangiti si Elena. Oo, ang ganda ng ngiti mo. Kailan ba ako huling nakakita ng ganyang ngiti sa'yo? Matagal-tagal na rin. Napayuko si Elena. Alam niyang tama si Lola Coring. Matagal na siyang hindi ngumingiti ng ganito. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng saya na hindi konektado sa trabaho o negosyo. At ngayon, dahil kay Miguel, parang bumabalik ang buhay sa kanya. Lola, okay lang ba kayo kung lalabas ako mamaya? Mag-aayang lumabas si Miguel. Naku anak, syempre. Lumabas ka na. Matagal ka nang nakakulong dito. Enjoy mo ang buhay mo, bata ka pa. Niyakap ni Elena ang kanyang lola. Salamat po Lola. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal din kita anak. Ngayon, maghanda ka na. Baka dumating na si Miguel. Nakaduster ka pa. Tumawa si Elena at nagmamadaling pumasok sa kwarto niya para magbihis. Mga 1 oras ang lumipas nang marinig niya ang busina ng kotse sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita ang pamilyar na sasakyan ni Miguel. Simple lang ang kotse nito. Hindi marangya, hindi maporma. Pero para kay Elena, hindi naman importante ang kotse. Ang importante ay ang taong nagmamaneho nito. Lumabas siya ng bahay at agad siyang sinalubong ng ngiti ni Miguel. Good morning, ready ka na? Oo, saan ba tayo pupunta? Surprise! Sumakay si Elena sa kotse at nagsimula silang magbiyahe. Hindi siya nagtatanong kung saan sila papunta. Nagtiwala siya at iyon ang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Magtiwala. Pagkalipas ng halos 1 oras, nakarating sila sa isang lugar na pamilyar kay Elena. Isang beach resort sa labas ng bayan. Tahimik, mapayapa, malayo sa ingay ng mga taong mapanghusga.
Dito tayo? Tanong ni Elena. Ang mga mata ay nagniningning. Oo. Gusto kong makapag-relax ka kahit isang araw lang. Away from everything. Away from everyone. Bumaba sila ng kotse at naglakad papunta sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig at presko. Ang alon ay marahang humahampas sa buhanginan. At ang araw ay sumisinag ng banayad, hindi masyadong mainit, perpekto para sa isang araw ng kapayapaan. Umupo sila sa isang kubo na nakatayo sa tabi ng dagat. May dalang pagkain si Miguel na inihanda niya mismo. Sandwiches, prutas, juice, simple lang. Pero para kay Elena, parang pinakamamahal na handaan. Ikaw ang nagluto nito? Tanong ni Elena bahagyang namangha. Oo, natuto akong magluto noong nag-iisa ako sa abroad. Kailangan, survival skill, natawa si Elena. Buti hindi ka namatay sa sarili mong luto. Muntik na, nakangiting sagot ni Miguel. Pero nag-improve na ako, promise. Kumain sila habang nagkukwentuhan. Tungkol sa mga alaala, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa mga bagay na hindi nila nasabi noon nang magkasama pa sila. Elena, may tanong ako. Ano yon? Bakit ka nanatili doon sa lugar na yon? Alam kong kaya mong umalis. Alam kong kaya mong lumipat sa mas magandang lugar. Bakit mo tinitiis ang mga taong yon? Napaisip si Elena. Paano niya sasagutin ang tanong na ito nang hindi ibinubunyag ang kanyang sikreto? Dahil kay Lola Coring, sagot niya, hindi ko siya kayang iwan. Siya ang nag-alaga sa akin nang wala na akong pamilya. Siya ang naniwala sa akin nang wala ng ibang naniwala. Utang ko sa kanya ang lahat. Pero kaya mong dalhin siya sa mas magandang lugar, hindi ba? Ayaw niya. Mahal niya ang bahay niya. Doon siya lumaki. Doon siya nag-asawa. Doon siya nagkaanak. Doon siya tumanda. Para sa kanya hindi pera ang nagpapasaya, kundi ang mga alaala. Tumango si Miguel. Mabuting tao si Lola Coring. At mabuti ring tao ang nag-alaga niya. Napatingin si Elena kay Miguel. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga. At sa sandaling yun, may naramdaman si Elena na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagmamahal. Miguel? Salamat sa lahat. Para saan? Para sa pagbabalik. Para sa pagtatanggol sa akin. Para sa araw na ito. Para sa lahat ng ginagawa mo. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Elena. Mainit, matatag, puno ng pagmamahal. Elena, hindi mo kailangang magpasalamat. Ginagawa ko lang ang dapat na gawin noon pa. Kung hindi lang ako naging duwag, kung hindi lang ako umalis, matagal na sanang ganito. Matagal na sana tayong masaya. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang importante, nandito ka na ngayon. Ngumiti si Miguel. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, ngumiti rin si Elena ng totoo. Walang bahid ng lungkot, walang bahid ng takot, puro saya. Nagtagal sila sa beach hanggang hapon, naglakad sa dalampasigan, naglaro sa tubig, kumuha ng mga litrato, mga simpleng bagay. Pero para sa kanilang dalawa, ibang-iba ang kahulugan. Nang pauwi na sila, nagsalita si Miguel. Elena, may gusto akong sabihin. Ano yon? Mahal kita. Tumigil ang mundo ni Elena. Lumingon siya kay Miguel na seryoso ang mukha. Alam ko na maaga pa. Alam ko na marami pa tayong dapat pagdaanan. Pero gusto kong malaman mo. Hindi ako nagpapakita sa'yo dahil lang sa kasalanan ko noon. Nagpapakita ako dahil mahal kita. Mahal na mahal kita mula pa noon. At kahit anong mangyari, hindi na yun magbabago. Hindi makasagot si Elena. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Ang isip niya ay naguguluhan. Pero sa gitna ng lahat, may isang katotohanang hindi niya maitatanggi. Mahal din niya si Miguel. Miguel, ako rin. Mahinang sabi ni Elena. Mahal din kita. Ngumiti si Miguel. At doon, sa loob ng kotse na pauwi sa bahay, magkahawak ang kanilang mga kamay,
Nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay nila, pero hindi lahat ng bagay ay magiging madali. Nang makarating sila sa bahay ni Elena, may naghihintay sa kanila. Hindi si Lola Coring, hindi si Jomar, kundi isang grupo ng mga tao na hindi inaasahan ni Elena. Si Marites, at may kasama itong lalaki. Matangkad, matipuno, nakasuot ng mamahaling damit, at may ekspresyon na halatang hindi maganda ang balak. Elena! Miguel! Ang tagal kong naghintay sa inyo. Ang boses ni Marites ay puno ng pagmamalaki. Naalala mo ba ang sabi kong hindi pa tapos ito? Well, nagsimula na ang second round. Lumabas si Elena sa kotse, kaagapay si Miguel. Anong gusto mo, Marites? Tanong ni Elena, ang boses ay kalmado pero may bahid ng kahandaan. Gusto ko? Tumawa si Marites. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang asawa ko, si Ricardo. Galing na galing sa Dubai para bisitahin ako. At syempre, para makita kung sino tong lalaking nangiinsulto sa asawa niya. Lumapit si Ricardo. Matalim ang tingin nito kay Miguel. Ikaw ba yung Miguel na sinasabi ng asawa ko? Yung lalaking nambastos sa kanya? Nambastos? Napangiti si Miguel. Nagtatanggol lang ako sa babaeng sinaktan ng asawa mo ng paulit-ulit. Sinaktan? Natawa si Ricardo. Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang kinikita ko? Isang tawag lang, kaya kitang paalisin sa bansang ito. Sige, subukan mo. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Hindi siya sanay na sinasagot. Hindi siya sanay na may hindi natatakot sa kanya. Akala mo matapang ka? Lumapit si Ricardo kay Miguel. Alam mo bang may mga kakilala ako sa gobyerno? Alam mo bang kaya kong pabagsakin ang negosyo mo? Ricardo! Isang boses ang nagsalita. Hindi malakas, pero puno ng awtoridad. Lahat sila ay lumingon. Si Elena ang nagsalita. Tigilan mo na yan. Ano? Nagtaas ng kilay si Ricardo. Ikaw ang magsasalita ngayon? Sino ka ba? Isang hamak na CEO. Natahimik ang lahat. Anong sabi mo? Tanong ni Marites. Ang muka ay naguguluhan. CEO, yan ang posisyon ko. CEO at founder ng Torres Holdings International. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Torres Holdings? Oo, ang kumpanyang nagmamay-ari ng 40% ng shares sa construction company kung saan ka nagtatrabaho sa Dubai. Ang kumpanyang may karapatan na tanggalin ka sa trabaho mo anumang oras. Ang kumpanyang nagpapasuweldo sa'yo. Hindi makagalaw si Ricardo. Hindi makapaniwala. Hindi pwede. Lumapit si Elena. Ang mukha niya ay kalmado. Walang galit, walang pagmamalaki, pero puno ng katotohanan. Akala mo bang ang babaeng laging tinutukso ng asawa mo ay walang kwenta? Akala mo bang dahil simple ang bihis ko, simple rin ang buhay ko? Hindi mo alam, Ricardo. Hindi mo alam kung sino ang hinaharap mo. Lumingon si Elena kay Marites, ang babaeng matagal nang nananakit sa kanya, ang babaeng araw-araw na pinagtatawanan siya, ang babaeng akala ay mas mataas sa kanya. Marites, matagal na kitang tinitiis, hindi dahil wala akong magawa, kundi dahil hinihintay ko kung may magbabago sa'yo. Hinihintay ko kung matututo kang maging mabuting tao. Pero, wala. Lumala ka lang ng lumala. Hindi totoo yan. Nanginginig ang boses ni Marites. Nagsisinungaling ka lang? Nagsisinungaling? Inilabas ni Elena ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. Pagkalipas ng ilang segundo, may sumagot. Good evening, Ma'am Elena. Ano po ang kailangan nyo? Secretary Reyes, pakisend sa akin ang portfolio ng Torres Holdings at ang listahan ng mga subsidiary companies natin sa Middle East. Pati na rin ang employment records ng mga Filipino workers sa partner construction companies natin. Yes, ma'am. Isisend ko po agad. Binaba ni Elena ang tawag at pagkatapos ng ilang segundo, dumating ang mga files sa kanyang email. Ipinakita niya ito kay Ricardo. Naroroon ang lahat. Ang mga kontrata, ang mga negosyo, ang pruweba na si Elena,
nga ang isa sa pinakamayamang businesswomen sa bansa. Namutla si Ricardo, namutla si Marites. Hindi pwede, paulit-ulit na sabi ni Marites. Ikaw, bilyonarya? Ikaw na laging nakasuot ng kupas na damit? Ikaw na walang makeup? Ikaw na... Oo, ako. Mahinahon na sagot ni Elena. Ang babaeng tinawag mong pangit. Ang babaeng sinabi mong walang lalaking magkakagusto. Ang babaeng araw-araw mong pinahiya. Bilyonarya pala, hindi ba? Nakakatawa, no? Walang masabi si Marites. Walang masabi si Ricardo. Pati ang mga kapitbahay na nanonood sa kanila ay hindi makapaniwala. Si Elena, ang simpleng Elena, bilyonarya, at sa gitna ng katahimikan may tumunog. Mga busina ng sasakyan. Lahat sila ay lumingon. Isang konvoy ng mamahaling kotse ang pumarada sa harap ng bahay ni Elena. Mga Range Rover, mga Mercedes-Benz, mga BMW, lahat ay itim at makinang. Bumaba ang mga lalaking nakasuit. Lumapit sila kay Elena at yumuko ng magalang. Ma'am Elena, ready na po ang lahat. Naghihintay na po ang private jet niyo sa airport. Tumingin si Elena kay Miguel na nakangiti sa kanya. Surprise! Isa pa to sa mga plano ko sana. Vacation tayo, abroad. Napangiti si Elena at humarap siya kay Marites at Ricardo. Marites, matagal na akong nanahimik. Pero ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ako pangit, hindi ako kawawa. At hindi ako ang taong dapat mong tinawanan. Ang pangit dito ay ang ugali mo. At sana, maisip mo yon habang ako ay nasa abroad at ikaw ay narito. Naghihintay kung may trabaho pa ba ang asawa mo bukas. Tumalikod si Elena at naglakad papunta sa sasakyan. Pero bago siya sumakay, lumingon siya ng huling beses. At isa pa, Ricardo, tatawag ako sa HR department bukas. Baka may mga adjustments tayo sa employment status mo. At sumakay siya sa kotse. Iniwan niya si Marites na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang mukha ay puno ng kahihiyan. Ang pinakamalaking insulto ni Marites, naging pinakamalaking kahihiyan niya. Ang gabi ay tahimik sa Purok 7. Pero ang mga isip ng mga tao ay hindi. Matapos ang eksena kanina, walang ibang pinag-uusapan ang buong barangay kundi si Elena. Ang simpleng Elena. Ang Elena na laging tinutukso. Ang Elena na ngayon ay nakasakay sa mamahaling konvoy ng kotse papalabas ng bayan patungo sa airport para sumakay sa private jet. Bilyonarya, hindi makapaniwala ang lahat. Si Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store, ay nakaupo sa labas ng tindahan niya, hawak ang rosaryo. Diyos ko po! Sino ba namang mag-aakala? Si Elena? Yung batang laging bumibili ng isang pirasong candy noon? Yung batang laging nakayuko kapag dumadaan sa harap ng tindahan ko? Aling Nena, totoo ba talaga yon? Tanong ni Mang Tonyo, ang matandang tricycle driver. Baka naman palabas lang yon, baka naman may umutang lang ng mga kotse para magpanggap. Nakita mo ba yung mga sasakyan, Mang Tonyo? Nakita mo ba yung mga lalaking nakasut? Hindi yon panluloko, hindi yon palabas. Totoo yon. Nanahimik si Mang Tonyo. At sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang panghihinayang. Noon, lagi niyang inaasaran si Elena. Lagi niyang sinasabi na mag-asawa ka na, matanda ka na. Hindi naman siya kasing sama ni Marites, pero kasama siya sa mga taong tumawa. Kasama siya sa mga taong hindi nagtanggol. At ngayon, paano niya haharapin si Elena kapag bumalik ito? Sa kabilang bahay, si Lola Coring ay nakaupo sa kanyang silya, tahimik nang ngumingiti. Alam niya. Matagal na niyang alam. At ngayon, masaya siya na sa wakas nakita ng lahat kung sino talaga ang kanyang apo. Elena anak, sana masaya ka ngayon. Bulong niya sa hangin. Sana sa wakas, maging malaya ka na. Samantala, sa loob ng isa sa mga kotse ng convoy, nakaupo si Elena sa tabi ni Miguel. Tahimik siya. Nakatingin sa bintana habang
Unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng barangay sa likuran nila. Elena, okay ka lang ba? Tanong ni Miguel, hawak ang kamay niya. Oo, mahinang sagot ni Elena. Medyo naguguluhan lang. Naguguluhan? Bakit? Huminga ng malalim si Elena bago sumagot. Kasi ang tagal kong nagtatago, ang tagal kong naglaro ng papel na simpleng babae. At ngayon, biglang lumabas ang lahat. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Elena. Hinarap siya ni Miguel at tinitigan ng malalim. Tama ang ginawa mo. Matagal ka nang tinitiis ang mga taong yon. Matagal ka nang sinasabihan ng masasakit na salita. Hindi ka lumaban noon dahil mabait ka. Pero ang kabaitan ay may hangganan. At kapag lumampas na sila sa linyang yon, may karapatan kang ipagtanggol ang sarili mo. Pero may luha na ngayong namumuo sa mga mata ni Elena. Paano kung nagbago na sila? Paano kung dahil sa ginawa ko, lalo silang magagalit? Paano kung hindi na maging tahimik ang buhay ni Lola Coring dahil sa akin? Elena, nakikinig ka ba sa sinasabi mo? May lambing sa boses ni Miguel. Ikaw ang nasaktan ng paulit-ulit. Ikaw ang pinahiya halos araw-araw. Tapos ngayon, ikaw ang nag-aalala para sa kanila? Hindi ba labag yon sa sarili mo? Napaiyak si Elena. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa dami ng emosyong matagal na niyang pinipigilan. Kasi Miguel, ayoko maging tulad nila. Ayoko maging taong nananakit ng kapwa. Ayoko maging taong nagmamalaki dahil lang sa pera. Ayaw kong maging ganong tao. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. At hindi ka ganong tao, Elena. Kahit kailan, hindi ka magiging tulad nila. Alam mo kung bakit? Dahil kahit nasaktan ka, ang unang iniisip mo ay ang kapakanan ng iba. Yan ang pagkakaiba mo sa kanila. Yan ang nagpapaganda sa'yo. Nanatili silang magkayakap habang ang kotse ay patuloy na tumatakbo papuntang airport. At si Elena, sa wakas, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, kapayapaan. Samantala, sa bahay nila Marites, ibang-iba ang eksena. Anong ibig mong sabihin na pwede kang tanggalin sa trabaho? Sigaw ni Marites kay Ricardo, ang asawa niya. Nakaupo si Ricardo sa kama. Ang mukha ay puno ng pagod at pagkatakot. Marites, hindi mo ba naintindihan kanina? Si Elena ay may-ari ng kumpanyang nagkukontrol sa construction firm kung saan ako nagtatrabaho. Kung gusto niya, isang pirma lang, wala na akong trabaho. Hindi pwede, may kontrata ka. Ang kontrata ay walang kwenta kung ang may-ari mismo ang magdeterminate sa'yo dahil sa valid business reasons. At alam mo kung ano ang pwedeng i-classify na valid reason? Kahit ano. Kahit sabihin nila na nagre-restructure sila. Tapos na, wala na akong trabaho. Napasubsob si Marites sa sahig. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kayamanan na akala niya ay sa kanya, ang lahat ng pagmamalaki na pinanghahawakan niya, ay nasa kamay ng babaeng tinawag niyang pangit. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino siya? Sigaw ni Marites, bakit hindi ka nag-research? Ano ko malalaman? Tingnan mo siya, nakatira sa maliit na bahay, walang kotse, walang alahas. Sino bang mag-aakala na bilyonarya siya? Dapat alam mo, dapat inalam mo. Kasalanan ko na naman. Tumayo si Ricardo, ang muka ay pula sa galit. Ikaw ang nagsimula nito, Marites. Ikaw ang nanggulo sa kanya. Ikaw ang nananakit ng pananakit. At ngayon, ako ang magbabayad. Huwag mo akong sisisihin kung hindi mo lang ako kinuha rito, kung hindi mo lang ako dinala sa maayos na trabaho, hindi sana ganito. Kasalanan ko pa? Lahat na lang ng problema, kasalanan ko? Nagsigawan ang mag-asawa. Ang bahay na dating puno ng pagmamalaki ay ngayon ay puno ng galit at sisi. At sa labas, ang mga kapitbahay ay nanonood. Ayan na, nagsisimula na ang karma. Bulong ni Conching, isa sa dating kasamahan ni Marites. Kawawa naman, dagdag ni Bebang. Kawawa, bakit kawawa? Sagot ni Gloria.
Siya ang may kasalanan. Siya ang laging nananakit kay Elena. Ngayon, siya naman ang nasasaktan. Tama lang yon. Nagtinginan ng tatlo. At sa sandaling yon, may nagbago sa kanila. Dating, sumusunod sila kay Marites. Dating, tumatawa sila sa mga panlalait nito. Pero ngayon, nakita nila ang katotohanan. Hindi si Elena ang dapat na kinakatawa, kundi si Marites. At simula ngayon, hindi na sila susunod. Lumipas ang 2 linggo. Si Elena ay nasa Europe kasama si Miguel. Nagtour sila sa Paris. Kumain sa pinakamagagandang restaurant, namasyal sa mga museo, namili sa mga high-end na boutique. Pero para kay Elena, hindi iyon ang pinakamasayang bahagi ng biyahe. Ang pinakamasaya ay ang panahong kasama niya si Miguel. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang rooftop restaurant na nakaharap sa Eiffel Tower, nagsalita si Miguel. "Elena, may gusto akong itanong." "Ano yon?" Inilabas ni Miguel ang isang maliit na kahon mula sa bulsa niya. Binuksan niya ito at naroroon ang isang singsing na may diamante. Nanlaki ang mga mata ni Elena. "Miguel, Elena Torres, mahal kita, mahal na mahal kita. At gusto kong kasama kita sa buong buhay ko. Pakakasal ka ba sa akin?" Tumulo ang luha ni Elena, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. "Oo," bulong niya. "Oo, Miguel, oo." Ngumiti si Miguel ng napakalaki, isinuot niya ang singsing sa daliri ni Elena at hinalikan ito. At doon, sa harap ng Eiffel Tower, sa ilalim ng mga bituin ng Paris, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay nila. Nang bumalik sila sa Pilipinas, ibang-iba na ang atmosfera sa Purok 7. Wala nang nanunukso kay Elena. Wala nang bumubulong ng masasakit na salita. Sa halip, lahat ay nakayuko, lahat ay nahihiya. Pero si Elena ay hindi nagtanim ng galit. Nang makita niya si Aling Nena, ngumiti siya at bumati. "Aling Nena, kumusta po kayo?" Namula si Aling Nena sa hiya. "Elena, anak, patawarin mo ako. Alam kong kasama ako sa mga tumawa sa'yo noon. Alam kong hindi ako nagtanggol. Pasensya na." "Wala yun, Aling Nena. Nakalimutan ko na." Hindi makapaniwala si Aling Nena. Matapos ang lahat ng ginawa nila, ganito pa rin ang trato ni Elena. "Elena, bakit ka ganyan? Bakit ang bait mo pa rin?" Ngumiti si Elena. "Kasi, Aling Nena, kung magtatanim ako ng galit, ako rin ang mahihirapan. Mas magaan sa puso ang magpatawad kaysa mag-imbak ng sama ng loob." At naglakad si Elena palayo, iniwan si Aling Nena na namumutla sa kahihiyan at paghanga. Samantala si Marites ay tahimik na lang sa bahay niya. Hindi na siya lumalabas, hindi na siya nakikipag-usap sa mga kapitbahay. At si Ricardo, umuwi na ito sa Dubai pero hindi na tulad ng dati. Nawala ang posisyon niya bilang supervisor. Ibinaba siya sa mas mababang trabaho. Mas maliit na sahod, mas mahirap na buhay. Hindi siya tinanggal ni Elena, pero binigyan siya ng leksyon. At si Marites, naiwan siyang mag-isa, walang kasamahan, walang kaibigan. Dahil ang mga taong dating sumusunod sa kanya ay ngayon ay lumayo na. Karma, bulong ng mga tao. Karma talaga, isang buwan ang lumipas. Sa araw ng kasal ni Elena at Miguel, ang buong barangay ay imbita. Hindi dahil gusto ni Elena na ipagmalaki ang yaman niya, kundi dahil gusto niyang ipakita na kahit ano ang ginawa nila sa kanya, handa pa rin siyang tanggapin sila. Ang kasal ay ginanap sa isang magandang beach resort. Simple pero elegante. Puno ng bulaklak, ng ilaw, at ng pagmamahal. Si Lola Coring ay nakaupo sa unang hilera. Ang mga mata ay luhaan. "Anak ko, ang anak ko ay ikinakasal na." Sa tabi niya, si Jomar ay nakangiting nakatingin kay Elena na naglalakad sa aisle. "Ate Elena, ang ganda-ganda mo." Ngumiti si Elena kay Jomar, ang batang laging mabait sa kanya. Ang batang kahit walang ibang nagmahal sa kanya, ay naroroon pa rin.
At nang makarating siya sa altar, naroroon si Miguel. Nakangiti, puno ng pagmamahal. Ready ka na ba? Bulong nito. Oo, ready na ako. At sa harap ng Diyos, ng mga bisita at ng buong mundo, nagkasal sila. Ang babaeng laging tinutukso na pangit. Ang babaeng sinabi nilang walang magkakagusto. Ngayon ay asawa na ng isang lalaking nagmamahal sa kanya ng buong puso. Matapos ang kasal, lumapit si Elena sa isang tao na hindi niya inaasahang makikita. Si Marites. Nakatayo ito sa dulo ng venue, mag-isa, nakayuko. Marites! Napatalon si Marites sa gulat. Elena! Hindi ako dapat nandito. Aalis na ako. Huwag! Natigilan si Marites. Lumapit si Elena. Ang mukha niya ay walang galit, walang puot. Puro kapayapaan. Marites, alam kong marami kang ginawa sa akin. Alam kong nasaktan mo ako ng paulit-ulit. At alam kong mahirap ang buhay mo ngayon dahil sa mga nangyari. Elena, patawad. Hindi ko alam na... Alam ko. Hinawakan ni Elena ang balikat ni Marites. At pinapatawad na kita. Napaiyak si Marites. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kalooban niya. Bakit? Bakit mo ako pinapatawad matapos lahat ng ginawa ko? Kasi Marites, ang galit ay hindi nakakatulong sa kahit sino. Ang paghihiganti ay hindi nagpapagaling ng sugat. Ang tanging paraan para mag-move on ay ang magpatawad at iyon ang ginagawa ko ngayon. Pinapatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. At yumakap si Elena kay Marites, ang babaeng matagal niyang kaaway. Ang babaeng nananakit sa kanya. Ngayon naroroon sila, magkayakap, nagpapatawaran. At ang mga tao sa paligid ay nanonood, hindi makapaniwala. Si Lola Coring ay ngumiti. Yan ang apo ko, yan ang anak na pinalaki ko. Mabait, mapagpatawad, malakas. At si Miguel? Nakatayo siya sa gilid, nakangiti, proud sa babaeng pinakasalan niya. Ang storya ni Elena ay hindi tungkol sa yaman, hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa lakas ng loob, sa kabaitan, sa pagpapatawad, at sa huli, iyon ang totoong kayamanan. Hindi ang bilyon sa bangko, kundi ang kapayapaan sa puso. Tapos,